Sabi nila, hindi mo raw malilimutan ang unang gabi na tunay na nag-ugat ang takot sa iyong kaibuturan. Para sa akin, iyon ang gabing nilabag ko ang isang pangakong mas matanda pa kaysa sa aming apelyido, ang pangakong pinasumpaan ng aming mga ninuno tuwing taglamig. Huwag kailanman sisipol pagpatak ng hating gabi. Kung ikaw ay mahilig sa mga kwento ng kababalaghan at katatakutan ay i-like mo na ang videong ito at don't forget to subscribe. Salamat. Sabay-sabay nating alamin kung paano ito nauwi sa kasukdulan. Makinig ka. Dahil hindi mo gugustuhing makaligtaan ang buong salaysay. Simulan na natin mga tagapagmasid. Akala ko noon, isa lang iyong pamahiin, tulad ng huwag tatapak sa puntod o mag-iwan ng barya sa bawat sangandaan. Pero kagabi, nang tumunog ang orasan ng 12:00, kusa raw gumalaw ang aking mga labi. Isang mahinang sipol ang lumabas, parang lihim na hindi ko sinasadyang ibunyag. Una, katahimikan lang ang tugon. Ngunit mula sa masukal na damuhan sa may kural ng mga tupa, may sumagot. Isang sipol na kahawig ng akin, ngunit mas mababa, mas mahaba at nakakakilabot. Sa bawat paghinga ko, lalong lumalapit ang sipol, nakikisabay sa hangin. Inuulit ang himig ng aking hininga. Nang subukan kong umatras, nanginginig ang katawan ko, ngunit ang aking bibig, hindi na akin. Patuloy akong nagsisipol ng himig na hindi ko kilala, para bang may nakahawak na mga daliri mula sa dilim, pinapagalaw ang aking labi. 2 sipol ang nagsanib sa akin, at sa isa pa. Nag-uumapaw sa lamig ang paligid, ang damoy nagyayelo sa bawat tunog, at mula sa gilid ng aking paningin, gumagalaw ang mga anino. Ramdam ko ang isang matandang nilalang nakaluhod sa dilim. Unti-unting nilalapitan ako, dinadala ng musikang ako mismo ang tumatawag. Ngayon, bawat hinga ko'y may kasabay na sipol. Kahit saan ako magpunta, kahit gaano katahimik ang gabi, naroon siya. Sumisipol sa likod ng dingding, palapit ng palapit. Huli na nang maunawaan ko, ang babala ng nakatatanda ay hindi basta pamahiin. Isa itong desperadong panawagan para pigilan ang isang bagay na matagal nang gustong pumasok. Pero ako ang nagbukas ng pintuan. At ngayong natutulog ako, hindi na ako nananaginip mag-isa. 2 kaming bumubulong, 2 tinig na sabay na sumisipol ng mga sikreto. Mga sikreto na hindi kailanman dapat marinig ng tao. Wakas.